Muli po ako po'y bumabati sa inyo ng isang napakagandang at mapagpalang araw ng linggo sa bawat isa. At ganoon din po sa ating nakasubaybay po sa ating live streaming. Good morning po. And of course, good morning po sa ating Panginoon. Good morning! Good morning! Parang natutulog sila. Good morning! Good morning! Napakahalaga po ng mensahe. Kailangan gising na gising tayo. Alisin natin yung mga sagabal po. Kahit na ngayon lamang. Mamaya, pwede tayong mag-isip ng kung ano-ano, pero ngayong oras na ito, hinihingi ko po yung full attention ng bawat isa. Sabi ko nga, hindi po sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng linggo, ay nai-share natin yung ganitong mga mensahe. Siguro after this, hindi natin alam kung loloobin ng Panginoon, siguro next year na mauulit po ang mga mensahe ganito na ating tatalakayin. So, mag-uumpisa na po tayo. Ang pamugat po ng ating mensahe, Truth Sets Free. Bago po ako umpisa, trivia lang po. Did you know that kung isa-search po natin sa Google, there are about 10,000 religions or sect in the world. Ganun po karami yung mga iba't ibang paniniwala ng mga iba't ibang tao. 10,000 religions. Just imagine po. Christianity alone, kung bibilangin po natin yung kung ilan yung magkakaibang grupo o magkakaibang kongregasyon, pare-parehong ang hawak ay Biblia, there are about 45,000 denominations worldwide. Ganun po katindi na kung iisipin natin, iisa lang yung Biblia na ating pinaniniwalaan, pinabasa, pinagbubulay-bulayan. Pero bakit ba ganito karami? Kung titingnan natin yung magkakaibang grupo, there are about, sabi ko nga, 45,000 denominations. Kamangha-mangha po, kamangha-mangha. Masabi po ni Kristo sa ating paninimula, sa John 8:32, ang sabi niya, then you will know the truth, and the truth will set you free. Tandaan po natin, diyan po iikot ang ating mensahe ngayong umagang ito. At sabi po sa Tagalog, at inyong malalaman, ang sabi ni Kristo, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Where there is truth, there is freedom. Tandaan po natin yun. So maraming tao ang nagsasabing sila ang nasa katotohanan. Of course, sino ba naman ang isang pastor o isang mangangaral na sasabihin niyang wala sa akin ang katotohanan, hindi wala na pong nagpunta, di po ba? So, ang lahat, kiniklaim nila na sa kanila ang katotohanan. Pero hindi po kailanman sinabi ni Kristo, hanapin ninyo ang sarili ninyong katotohanan. Ang sinabi niya, ako ang katotohanan. I am the truth. Sinabi niya sa John 14:6 yun. So, ako ang katotohanan. Kaya ang tanong ay hindi ano ang pinaniniwalaan mo. Ang tanong ay, kilala mo ba ang katotohanan? Sino katotohanan? Si Kristo. Kapag inalam mo kung ano yung katotohanan, alamin mo kung sino ang Kristo ito. Ang sinabi niya, ako ang katotohanan. Tandaan po natin yun. Dahil kapag nakilala mo ang katotohanan galing sa Panginoong Jesucristo, doon po nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sinabi ko nga kanina, kung nasaan ang katotohanan, doon mo matatamo o makikita ang kalayaan. Kaya nga kung sa palagay mo sa bagong relihiyon o sektang kinabibilangan mo ngayon, sinasabi mo kung minsan ikaw ay born again na, ay kung minsan, nandun pa rin ang guilt feeling. Na hindi naman po dapat. Nandun pa rin ang takot na kapag namatay ka bigla, ay baka hindi ka pa handa. Na hindi naman po dapat. Nandun pa rin ang takot na baka pa kapag namatay ka, baka may permo ka. Kapag nandun ka sa mga
sa kalalagayan ito, sa tingin mo ba ay nasa katotohanan ka? Maaaring hindi, kasi sinabi ng ating Panginoon, kapag nasa iyo ang katotohanan, ay may kalayaan. Di po ba? So, wala sa iyo ang katotohanan kasi nandun pa rin yung takot. Nandun pa rin yung guilt feeling. Nandun pa rin yung takot na ikaw ay maimpyerno. Tapatan ko pong sinasabi sa inyo, hindi pa ninyo natatakbuhan ang katotohanan kapag ganito kamiserable yung inyong pag-iisip. Baka pareho din yan ang iniwang sekta. Baka sakaling siguro, baka mas mabuti hindi ka na umalis pa doon. Nakabilanggo ka pa rin, nandiyan pa rin ang takot, may agam-agam pa rin. Kadalasan po, mas mahigpit pa ang tao kaysa ating Diyos. Di niyo ba mapapansin kung minsan? Kung minsan, sinasabi ng tao, huwag mong gawin yan, magagalit ang Diyos. Pero kung minsan, titignan mo sa Biblia, malayo po sa katotohanan. Ang sabi po ni Kristo uli, ang ating Panginoon, sa Mateo 23:15, Matthew 23:15, sabi po ng ating Panginoon, you travel, ang sinakausap po niya dito, yung mga teachers of the law, yung mga pariseo, na sila yung tinitingala ng panahon yun. Sila yung mga mangangaral ng mga templo. Pero sila po ay sinabihin na ganito ng ating Panginoon, that you travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Nasabi ko sa Tagalog, kahabag-habag daw ang mga eskriba at pariseo, mga mapagkunwari, ang sabi sa kanila, sapagkat nilalakbay niyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. At kung sila'y nahikayat na, ay ginagawa niyo silang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Napakabagsik po ng pananalitang ito ng Panginoon. Nakikita natin ang puso ng Panginoon dito na hindi siya galit sa mga makasalanan. Hindi siya galit sa mga makakasalanang gumagawa ng paraan, lumalapit sa Diyos para sila'y mapabuti. Mas galit ang Panginoon sa mga taong ganito na sa panlabas ay may kabanalan, sa panlabas ay kala mo malinis na malinis, pero ang sabi niya rito, sa una, hihikayatin daw kayo dito ng mga ito, and then, after na mahikayat kayo, doon nyo na mararamdamang you are not in the truth. Kasi sakal na sakal kayo. Kasi, hindi, hanggang ngayon, naturingan born again, pero takot na takot pa rin. May agam-agam pa rin. Mayroon pa rin agam-agam na sila'y maimpyerno. Bakit kung sila'y mamatay? Ito po yung ibig sabihin ito. At kinalaunan, mararamdaman nyo na lang na parang ino-oppress kayo. Yung ibig sabihin ito, tinatakot. Kapag di ka nagbigay, may impyerno ka. Kapag hindi ka nagbigay ng ikapo, may impyerno ka. Kapag di ka sumama sa ganyan, may impyerno ka. Ganun ba ang isang Kristiyano? Ganun ba ang tunay na Kristiyano? Kailangan maging perfecto ka. Kailangan maging ganap ka muna. Ganun ba yung maging Kristiyano? Kailangan maging ganap ka para pumunta ng heaven. Ganun ba yung maging isang Kristiyano? Na mafe-feel mo na lang, mas masahol pa pala itong bago kong inanibang reliyon. Puno ng takot, puno ng agam-agam. At nasaan ang kalayaan sinasabi nila ni Kristo? Kung ganito ang kalagayan ng iyong inanibang reliyon o sekta. Ang sabi po dito, for all have sinned, sabi ni Pablo sa Romans 3:23, and fall short of the glory of God. Sabi niya, tayo lahat ay nagkasala. Maging si pastor, nagkakasala. At tayo ay hindi nakaabot sa kabutihan ng Diyos. Ano man ang pilit nating pagpapakabanan? Ano man pilit nating pagpapakabuti na galing sa ating sariling kalakasan?
we will still fall short of the glory of God. Kulang pa rin. Hindi natin maaabot yung kung nasaan kung nasaan ang Diyos. Kasi perfecto ang Diyos at tayo po ay hindi. We have to admit that in ourselves na hindi natin maaabot ang kaganapan ng isang banal na kabanal-banalang tao. Hindi po natin maaabot yun dahil only God is perfect. Only God is holy. Amen po ba? At sabi dito sa James 2:10, For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking of it all. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw na yung nagpupuliging maging banal, pagpapakitang ikaw ay banal sa mga tao, na nagagawa mo ng lahat ang mga kautusan ng Diyos, pero nadapa ka sa isa. Hindi mo nagawa yung isa. Sabi mo dito sa ating binasa, guilty ka pa rin. That is why, in order for you to go to heaven, this is the truth, you have to be perfect. Laki ng problema natin, no? Sino masasave? Wala. Kasi sinasabi sa James 2:10, guilty ka pa rin eh. Yung 9 commandments, nagawa mo, kaninang umaga, habang sinesermo ng kanang iyong ina, ano-anong pinagsasabi mo sa kanya? Na-break mo yung pang-apat. Ang sabi dito, you are still guilty of breaking all of it. Hindi ka pa rin perfect. So you will not go to heaven. So that's our problem po. Problema malaki ito kasi wala pong magiging ganap forever. Ang sabi po dito po, this is the good news and this is the gospel. Tapos na po tayo dito. At umpisan po natin yung gospel. Ito po yung good news na maglulutas sa atin dito sa kinasantlangan nating malaking problema ito. Ang sabi po sa John 14:6 na ating binanggit kanina, ang sabi po ni Kristo Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Hindi po sinabi ni Jesus na I will teach you the truth. Sinabi niya, I am the truth. Kaya nga, nandito na ang ating Savior. Kasi wala daw makakaparang sa Ama eh. Kasi hindi tayo perfect eh. Nakita niyo noon in the Old Testament, ayaw nilang makita yung mukha ng Diyos kasi mamamatay sila. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Diyos hindi po pwedeng humarap sa isang maruming bagay o maruming tao. Ganun siya kabanal. Papasa ka ba? No way. No way na makapunta tayo ng heaven. Hindi tayo perfect. Pero this is the good news. Sabi ni Kristo, I am the way. Saan? I am the way to the Father. I am the truth na bibigay sa inyo ng kalayaan. And I am life. Sabi niya, walang makakaparang sa Ama maliban yung Kapampangan, maliban tumahid ko kanako. Ano sa Tagalog yun? Maliban kasama niyo ako papunta ng heaven. There is no way you can go to heaven. Amen po ba? So, salvation through religion and through self, noon sinyer ko na ito eh. Kapag tayo naniniwala po na tayo mabuting tao, na tayo kaya-kaya natin pumunta ng heaven without Christ. Kasi mabuting tao ko eh. Kasi, kapag mayroong baha, tumutulong ako sa mga victims. Sa mga nagpapalimos, nagbibigay ako ng piso-piso. So, mabuting tao ako. I can guarantee you, pupunta ako ng heaven. Pero hindi po eh. That is you going to heaven through yourself. It's like you have stairway to heaven. Doon
Kung lalakad ka gano'n, papanhin ang heaven. But the question is, doable ba yun? Na kung merong mga hagdanan papunta ng heaven, makakaya mo bang buhay ka pa? Buhay ka pa kapag nakapunta ka doon sa pinakatuktok nung hagdanan na yon? Of course not. Hindi ka tatagal. That is why, yung pagpupursige mo na magpakabuti para pumunta ng heaven, you will only fail. Kasi there is no guarantee. Hindi ka papasa, hindi ka tatagal. You will never be perfect kung yun po ang iyong minimity na pumunta ka ng heaven dahil mabuti kang tao. Actually, when you say mabuti kang tao, you will not go to heaven anymore. Kasi nagbo-boast ka nagyayabang ka sa sarili mo. So, kaya nga ba bumaba ang ating Panginoon dahil alam niya, hindi natin ito kakayanin, yung stairway to heaven na yon. Tapos, hinintay mo maging ganap para pupunta ka ng heaven? No way! Alam ni Kristo yon, alam ng ating ang masalangit yun. Kung ito ay alam niyang kakayanin natin, mababa ba si Kristo? Merong logic dito, di ba? Bababa ba siya? Ito to, kaya naman ni brother Werewolf. Kaya naman, mabuting tao eh. Sinungaling lang. Pero kaya naman yung pumunta ng heaven eh. O kung alam ng Diyos Ama na kaya ni Werewolf na pupunta ng heaven, nakababa pa ba siya? Magpapakasakit pa ba siya? Maghihirap? Magpapaalipusta? Magpapadura? Magpapasipa? Of course not. Alam niya, walang taong kakayanin pumunta ng heaven. That is the love of God through Christ. Pag-ibig ng Diyos yun. So, He was offering us not stairway to heaven, but He was offering us an elevator going to heaven. Yun, doable yun. Kasi kapag sakay mo ng elevator, at pinindot mo yung E at H, papuntang heaven, makakarating ka kasi sino kasama mo sa elevator? Jesus is with you. O ano yung katotohanan? Mag-isa ka, dahil banal ka, mabuti kang tao, sasakay ka sa stairway to heaven, sa hagdanan, o yung sasakay ka ng elevator, you and Jesus alone there. Of course, sa elevator na po tayo. Tama po ba o tama? Tama po ba o tama? Tama. Maraming tao naniniwalang mabuti akong tao, hindi naman ako kriminal. Pero ayon sa Biblia, ang sabi nga, ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran mo ng kasalanan ay ito. It says in Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. When it comes to Bible, when it says death, kuminsan hindi physical death. Kapag ikaw ay nagkasala, ang kabayaran ito ay kamatayan. Ibig sabihin, ang kabayaran ay impyerno. Yan ang kabayaran. Wala na pong iba. Kapag nagkasala ang tao, impyerno ang kabayaran. Pero hindi dito natatapos ang Romans 6:23 eh. But, sabi niya, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. May pasubali. Oo, ako nga'y nagkasala. At ang kabayaran dito ay kamatayan. Pero, sabi dito, ang kaloob ng Diyos na walang bayad, wala pa ng bayad eh, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, dito po, hindi lang physical death, ang sabi ko nga, ang sinasabi dito kapag death ang pinag-uusapan, kundi eternal separation from God. At yun na po ang pinakamatinding pagdadaanan ng tao
Sabi nga sa Biblia, alam niyo po ba na kung titingnan natin ang Biblia, pinakamarami pong binanggit ni Yesu Cristo yung salitang hell and heaven. Sa lahat ng prophets, mga manunulat ng Biblia, pinakamarami po na binanggit ni Cristo yung heaven and hell. Kaya ba, totoo po yung heaven and hell. So, hindi lang kapag sinabing death, hindi lang ito physical death, kasi yung physical death, wala naman yun eh. Namatay ka lang eh, namatay yung katawang lupa mo eh. Uuurin lang yan eh. Wala yun. Pero yung kapag ikaw ay nasa spiritual death, ito po ay eternal separation from God. Mas matindi yun. Mas matindi po. Itong katotohanang maraming ayaw marinig. Pero ito rin ang simula ng tunay ng kalayaan. Ayaw na marinig ng tao ito eh. Kasi mayabang ng tao eh. Kaya ko, mabuti akong tao eh. Pero ito po ay ang katotohanang tunay na simula ng kalayaan. That the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ba't gusto natin nagbabayad? Gusto natin nagpipinitensya. Ba't gusto natin nagsasakripisyo? Wherein si Lord ino-offer nga, walang bayad eh. Walang bayad. It is free, but it is not cheap. Kasi we are bought with a price. Ano yun? Precious blood of Jesus paid for us. Kaya nga walang bayad eh. Libre, pero hindi po yun cheap. Napaka-precious kasi it came from the most precious blood of Jesus. Salvation is not a reward, it is a gift. Tandaan po natin yun. Kinuot po ni Sister Ria kanina ito. In Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved. Titigil muna tayo doon. When you look at the dictionary, how does the dictionary defines grace? Ang sinasabi po sa dictionary o sa Google, grace means unmerited favor. Ibig sabihin na, in other words, grace means undeserved gift. Yung mag-gift na hindi mo naman deserve, pero yung binigay. Kumari, sa isang taon eh, naging matigas sa ulo mo sa iyong tatay. Palagi mo siyang sinusuway sa kanyang mga tagubilin. Pero ganun pa man, nung nag-birthday ka, binigyan ka na ng kotse. That's what we call grace. Hindi man karapat-dapat, pero mahal ka ng tatay mo. Kahit ang tigas ng ulo mo, kahit ang pasaway ka, kahit ang parating umaga yung dating mo, galing sa good time. Pero nang nag-birthday ka, binigyan ka pa rin ng kotse, what do we call that? That is grace. Hindi man karapat-dapat, pero binigyan ka pa rin. Bakit binigyan ka? Mahal ka eh. Yun po ang ibig sabihin ng grace. And this grace, dito tayo naligtas. Hindi sinabing, for it is by reward you have been saved. Iba naman kasi yun. Kapag sinabi nilang salvation is through reward, pinagtatrabahuhan. Uy, naghuhugas ng pinggan yung aking anak. Naglinis pa siya ng kama. Naglinis pa siya ng banyo. Nilinis pa niya yung aming garahe. Bibigyan ko nga ng reward yan. Di ba? Ang tawag doon reward kasi naging good boy ka. But salvation is not like that. Ang sabi ng salvation, you have been saved by grace. By the grace of God. Kinakabagan ka lamang. Hindi dahil naging mabuti ka. Kaya nga may hindi sinabing, you have been saved by reward. Di sana pinagtatrabuhan yung salvation. Naunawan po ba natin? Thank you. Thank you, Holy Spirit. Through faith.
Of course, kailangan kang maniwala. Kailangan kang maniwala na ang iyong salvation ay galing lang sa biyaya ng Panginoon. Grace is biyaya. Kahit hindi ka karapat-dapat, dahil sa iyong pananampalatayang mayroong kapangyarihan ng Jesucristo ito, na ikaw ay kanyang iligtas, ikaw ay maliligtas. Sabi dito, it is not from yourself. Tapos, parati mong pinagmamalaki, mabuti akong tao eh. Sinabi na nga dito, it is not from yourself eh. You are not saved because you are good. Sabi ba dito, it is a gift of God. Pinaliwanag ko na kanina, kapag gift, kailangan ka maging good? No. Kapag gift, mahal ka kaya binigay sa'yo. Mahal ka kaya niligtas ka. Kasi kung good tayo, walang isang maliligtas dito. Tayo po, hindi po tayo sumusunod kay Kristo Jesus upang maligtas. Sumusunod tayo kay Kristo dahil tayo ay naligtas. Malaking pagkakaiba po yun. Naiintindihan mo yun, ano niyo? Hindi tayo nagpupunyagi para maligtas. Nagpupunyagi tayo dahil alam natin, niligtas tayo ni Kristo eh. Malaking pagkakaiba po yun. Not by works, hindi mo kakayanin. Good works are not tickets or passports in going to heaven. But good works are evidences that you are saved. Ang pagbabago, they are just results of your faith in Christ. Sila po ay bunga ng iyong pagkaligtas. Hindi yung magpapakabuti muna ako bago ko tanggapin si Kristo. No way! Hindi ka pwedeng maging good. Receive Jesus first and God and Jesus will change you. Yun po ang katotohanan dito. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo pumunta ng heaven. Hindi. Kantinig ka nga papunta dun eh. Kapag gumawa ka ng mabuti, dahil alam mo kasi ligtas ka na eh. Mas madaling gawin. Hindi ka gumagawa ng mabuti dahil takot kang may impyerno. Mas madaling gawin yung kapag ginawa mo pusa na walang takot, mas mabilis mong magagawa. Ito po ang salvation. Ang mabubuting gawa ay hindi ugat ng ng kaligtasan. Ang mga mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Maliwanag, di ba? Maliwanag, praise the Lord. Hindi po ito ugat ng kaligtasan, yung mabubuting gawa na gagawa niyo ngayon. But they are fruit of your salvation. Sa ganitong paraan ay papakita ninyo ang katiyakan ng kaligtasan habang binibigyan diin ang tunay na pananampalataya ay makikita sa isang buhay na binabago ng Diyos. Meron ka ng evidence that you are saved kasi nagbabago ka eh. Evidence yun, resulta yun. Sabi dito, bakit hindi galing sa ating sarili? Bakit not by our good works? So that you will not boast. Para hindi ka magmalaki na tinatabunan mo yung glory ni God. Hindi dahil sa iyo Kristo, kaya pupunta mo langit kasi mabuti ang tao. Ang linaw-linaw, so that you will not boast. Para makapagpatuloy kang maging humble kahit ligtas ka. Kasi hindi dahil sa iyo, kaya ka ligtas. Dahil sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. So you will not steal God's glory. Sa Kanya yun. Siya lang ang salvation, siya lang ang Savior. Hindi niya kailangan yung co-pilot. Hindi niya kailangan yung co-Savior. And take note of this. Salvation is not Jesus plus something else. Salvation is not Jesus plus good works. Hindi po. Salvation is Jesus alone. Wala nang iba. All about Jesus. It's not about us. It's not about your good works. It's not about your pastor.
It's all about Jesus. Sabihin mo sa ikatabi, it's all about Jesus. Jesus alone saves. Siya lang po. You should not take any glory from Him. Naligtas ka kasi mahal ka niya. That's it. Naligtas ka kasi habang na habang siya sa'yo. That's it. Jesus alone saves. 2,000 years ago, anong sabi niya nung siya'y mamamatay na? It is finished. His mission is finished. May dadagdag ka, may dadagdag ako, Lord. Magpapakabuti ako para naman share ako sa glory mo. Para naman hindi ka mahirapan, Lord. Magpapakabuti ako. No. When He said it's finished, naligtas ka na. Nakikita mo hindi? Hindi sinabi, you will be saved. Sinabi dito, what does it mean? You have been saved. Saved. Sorry to sa may crush na. Joke. Saved! Nagtawa naman sila. Wala kong may crush na. So, may di. Naligtas ka na. Bakit ka magliligtas uli sa iyong sarili? There is no Jesus plus something else. There is no Jesus plus good works. Ulit ko, yung mga mabubuting gawa na nagagawa mo ngayon ay hindi mo naman nagagawa noon. They are just results of being saved. They are evidences that you are saved. They are fruit of the Holy Spirit na pumasok sa puso mo. Sa Kanya lahat ang glory. So, the question is, next question is, nawawala ba ang kaligtasan ito? Ito po, maraming mga tao, ang iba't iba ang pananaw dito. Nawawala ba ang kaligtasan ito? Mayroon bang gift na binabawi? Tingnan natin sa simpleng paraanan. Simpleng pananalita. Kapag binigyan ko ng kotse ang anak ko, after 1 year, babawiin ko kasi bad boy siya. Wala akong gift na binabawi. Actually, yung napapanood ko sa Netflix ngayon, masabi ng tatay, why are you selling the piano? Why are you selling the computer? Why are you selling, these are all from me, sabi ng tatay. Why are you selling your couch? Siyempre, binibenta ng anak niya. No, Father, these are not yours anymore. Why? You gave this to me. Gift mo ito sa akin eh. Napapamilya po yung tatay. Sa akin na ito. Gift ito. That is why ganito rin po. Hindi po nawawala, hindi po binabawi yung kaligtasan kasi ito ay gift. Hindi po ito reward. Hindi po nawawala ang kaligtasan, tinanggap. Wala pong gift na ibinibigay din, babawiin lang muli. Pastor, ang tanong naman ng iba, paano kung tumanggap na ako pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan? Good question. Good question. But come to think of this. There are two kinds of people na nakarinig ng gospel na ito. There are two kinds of people na tumanggap kay Hesus Kristo. Isang tunay na tumanggap at isang hindi. Doon nagkakaiba po. Pwedeng sabihin natin hindi na mawawala yung kaligtasang natanggap natin sa mga tunay na tumanggap. Sa mga mayroong true repentant heart na tinatawag po. Sabi po sa Matthew 7:16, Matthew 7:16 says, you will know them by their fruits. Our Lord Jesus here speaking about the real and unreal prophets. At pwede rin natin itong maging basihan ng mga tunay at hindi tunay na tumanggap. Ang mga tunay na tumanggap po, namunga. Nagkaroon ng bunga. Nagkaroon ng pagbabago. Yan ang kaibahan ng hindi tunay na tumanggap. Yung hindi tunay na tumanggap, dili-dali pa rin hanggang ngayon. 15 years ko sa ministry,
walang pagbabago, baka hindi tunay na tumanggap. Sabi po dito, ang bunga ay bunga po ng pagbabago. Ang sabi sa James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kahit ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. That means hindi totoong faith. Walang bunga ng pagbabago, it is dead. Hindi ito kinakalaban yung binasa natin kanina. Hindi. Kasi sinabi dito, faith by itself. Kapag ang iyong pananampalataya ay hindi namunga ng pagbabago, at kapag ang iyong pananampalataya ay hindi namunga ng mabuting gawa, ang iyong pananampalataya ay patay. Ibig sabihin, hindi tunay ang pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya, by the grace of God, mayroong fruit. Mayroong bunga po. Kaya nga, nakikita mo, for example, noon nagsisimba tayo para lang masabing nagsisimba. Walang growth, walang meaning, walang lalim. Ngayon, ayaw nating lumipat sa pagsamba at paglilingkod. For one reason, kasi mahal natin ang ating pinaglilingkuran. Mahal natin ang kanyang gawain. Yun ang difference doon. Nagkaroon ka ng pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Ngayon, ayaw mo nang mag-absent, hindi dahil ayaw mo ay impyerno. Ayaw mo mag-absent kasi gusto mo parating nabibless ang Panginoon sa iyo. Yun po ang pagbabagong sinasabi dito. Ngayon, nagpupusa na, hindi pinupukpok. Kasi ang mabubuting gawa ay galing po sa Diyos, hindi galing sa sariling performance. Kapag ang iyong mabuting gawa ay galing sa sarili mong performance, hindi magtatagal. Manikal ka na naging kabampangan. Hindi tatagal. But when you do good works, kasi alam mo ito ay galing sa Diyos, it will be forever. Kasi ang tunay na tumanggap ng kaligtasan ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Hindi po relihiyon. Hindi relihiyon. The question is, kung ang ating kaligtasan ay nakabase sa biyaya lamang ng Diyos at hindi sa ating mabubuting gawa, at ang kaligtasan ay hindi na mawawala dahil ba dito pwede nang sadyang magkasala. Maganda pa rin katanungan niyo, di ba? Sabi ko dito. Next slide. This is a picture of a flame and a lamp. They are both prone sa dumi. Kung ang baboy ay narurumihan, same is true, narurumihan din yung tupa. Like us, born again ka man, o kahit anong sekta ka man, prone din tayong magkamali. Prone din tayong magkasala. Pero kung ikukumpara po natin ang ating mga sarili sa kanila, saan ka dito? Sa baboy ba o sa tupa? Kung kayo sasagot. Lahat tayo may tendency madumihan. Magkakasala, madadapa, kahit pa tumanggap ka ng kaligtasan. Still, si Jesucristo lang ang ganap at mananatiling ganap. You will never be ganap or will never be perfect forever. Pero anong sinasabi ng picture nito? This pig in the picture, kapag po nahulog sa putikan, walang pakialam. Hindi agad alis. Magtatampisaw. Mag-i-enjoy muna. That is the pig. Ito po ang sinisimbolize nung hindi tunay ang pagtanggap. Walang pakialam sa Diyos. I like this life. Why yes? She's enjoying. I like sa putik. Ligtas na ako eh. Tumanggap na ako ng kaligtasan eh. By the grace of God, ligtas na ako, but I like here. Nakita niyo, walang struggle.
Walang hiya sa Diyos. Walang hiya-hiya, ligtas na siya eh. Is that a true faith? Yun ba yung tunay na tumanggap ng kaligtasan? While allowed? Or this sheep? Nahulog din siya eh. Pero agad-agad, kilala niya yung kanyang pastor eh. Agad-agad, tumawag siya sa kanyang pastor. The sheep knows the voice of their master, their shepherd. Humingi agad siya ng tulong sa kanyang pastor. Help me, paliguan mo ako, cleanse me. Nadumihan ako, paliguan mo ako. Cleanse my body, cleanse my soul, cleanse my spirit, renew me. Ito po yung mga tunay na tumanggap. Parehong nasadlak sa putingan, pero ito, hindi siya nasiyahan. Gumawa siya ng paraan, humingi ng tulong sa Diyos. Help me, Lord. Alam ko lang, hindi ko kaya, masarap dito, Lord. Pero help me, Lord. Make a way for me, Lord. I know hindi ko kaya, pero kakayanan mo, Lord. That is the heart of the true repentant. Na mayroong true repentant heart. Tunay na tumanggap, nagkakamali, nagkakasala, pero alam niya yung kanyang sarili kung saan niya ilulugar. Amen po ba? Sabi po dito, next slide. How could anyone knowing the price our Lord paid for us, go on to live a life of sin? How could anyone who understands God's unconditional and guaranteed love for those who believe, take that love and throw it back to God's face? Hindi siguro. Dahil sa mga totoong tumanggap po, alam nila kung gaano ka-precious yung ibinigay ng Diyos, na isinuko ng Diyos, na isinakripisyo ng Diyos para lamang ikaw kayang tubusin sa pagkakasala. From the most precious blood of Jesus. Alam niya, mahal yun. Hindi siya magpapadili-dali. Hindi siya magpapapara-para na okay lang magkasala. Nasa isip niya, nasa puso niya. Si Kristo na ito sa akin eh. Mahal ko si Kristo eh. Minahal ko na siya eh. Because He loved me first eh. Hindi ko gagawin to. Iiwas ako rito. Ganun po yung love na nakita natin kanina. So dito po, another picture. Ito, alam mo ng iba, pero yung mga bago dito hindi alam. Kasama ito sa doctrine. May dalawang teenager na magkasintahan po. Siguro ang edad dito, parang si Werewolf na rin. 16, 17, ganyan siguro siya. Tapos si Jimel, merong kadate sa isang part. Siguro yung kadate niya sabihin natin si Genesis. Ito, galing naman sila. Galing naman yung dalawa niya. So sabihin natin sa dalawa yun. Ang sabi po ni Jimwell, birthday ko naman, babes. Ang sabi ni Genesis. Ano naman si Genesis? Nada yan. Magdita yan. Ano ba yung birthday mo? Pwede ba tayong, kita mo ba yun? SOGO? Birthday ko naman. Sabi ni Genesis, no way. Hindi. Ang sagot po ni Jewel dito, bakit? Takot ka bang patayin ka ng tatay mo kapag nalaman? Alam niyo po sinagot ni Genesis. Hindi ako takot na malaman ng tatay ko na malaman niya magpunta tayo doon. Bakit ayaw mo? Takot akong saktan ko ang tatay ko. Kapag nalaman niya. See the difference nung puso ng isang tunay na tumanggap at nung hindi tunay na tumanggap? Yung tumanggap, takot siya na saktan niya ang tatay niya kapag nalaman niya pupunta siya doon. Hindi niya inisip ang sarili niya. Ayaw niyang saktan ang tatay niya kapag nalaman niyang nagpunta sila doon. Yung hindi tunay ang puso na tumanggap, ito sasabihin niya, takot ako may impyerno, kaya ka pumunta na. Takot akong pagalitan ako ng tatay ko. Yun po ang difference, no? Yun ang difference. So, sa nakita mong pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa tunay na naligtas, higit niyang mamahalin ng Diyos. Kung noon nagpipigil siya sa paggawa ng kasalanan para makaiwas sa impyerno,
Ngayon, nagpipigil para hindi niya saktan yung kanyang minamahal na Diyos. Amen po ba? Amen. All this you have heard is the gospel. At may sinasabi, ito po yung mga tinalakay natin ito, mag-umpisa sa una hanggang ngayon. All this ito po ang kabuuan ng gospel. Hindi natin pwedeng baluktutin. Ito na yung gospel. At anong sinasabi ni Pablo dito sa gospel na ito? Next slide. In Galatians 1:8, sabi po ni Pablo, ang tinutukoy niya dito yung gospel, yung ating pinag-usapan, gospel yun. Yung salvation, gospel yun. Ephesians 2:8 lang, gospel yun. Lahat gospel, good news, ibig sabihin. At anong sinabi ni Pablo dito? But even if we, sabi niya, kahit kami pa ng mga apostol, sabi ni Pablo, or an angel from heaven, o mga anghel man sa langit, should preach a gospel other than the one we preach to you. Kahit kami pa, o yung mga anghel, ay nag-preach sila sa inyo ng ibang gospel, maliban doon sa narinig natin kanina. Kasi bawal kong baluktutin ang turo ng Diyos. Kinamuumuhihan ng Diyos yun. It says in Genesis and in Revelation na kapag binaluktot mo yung salita ng Diyos, kapag nagdagdag bawas ka, mayroon kang mararating na hindi mo magugustuhan. Kaya ang sabi dito, kapag nag-preach sila, other gospel than that you heard this morning, let them be under God's curse. Susumpa sila ng Diyos. Kaya nga ba, sa inyo po, dito po, wala po akong alalahanin dito sa aming maliit na bulwakan dito. Kayo na nakikinig ngayon. Tingnan po natin yung ating mga preachers, yung ating mga pangangaral, yung ating mga missionaries. If they preach other gospel, na ibang kahulugan ng gospel, kailangan po mag-isip-isip tayo. Kasi we have only one soul. Isa naman po ang ating kaluluwa. Hindi po natin ito pwedeng basta-basta na lamang ipagkatiwala na kung narinig na natin ang sinabi ni Pablo dito na ang lahat ng mga ito ay susumpa niya, susumpa ng Diyos. Dapat po tayo mag-isip-isip din. And the question remains the same. Can we lose our salvation? Dito po tayo magtatapos. Ang Diyos ba sa ating simpleng pag-isip kapag naghandog ng regalo, again, may bawian ba? Maging sa tao, hindi ko po lubos maisip sa lahat ng mga regalong natanggap ko sa aking buhay, wala pa yata akong naaalalang binawi uli. Sabi po sa Romans 11:29, for God's gifts and His call are irrevocable. Ano sa Tagalog yun, Sister Ria? Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi kailanman mababago. Irrevocable. Hindi pwedeng bawiin. Di ba ito, kadugtong ng Ephesians 2:8 and 9, na sinabi ni Lord doon, you have been saved by grace. Kaya sinasabi niya, kaya bang bawiin yun? No way! Irrevocable po yung mga yon. God doesn't take back the gifts He has given or disown the people He has chosen. Ngayon, anak ka, bukas hindi na. Think of this, prodigal son. Nagpakalayo-layo yung bata. Ang sama-sama niya. Pero nung napag-isip-isip niya, kailangan niya ang kanyang ama at nagbalik loob siya. Nawala ba yung pagkatatay niya? Nawala ba yung right niya na maging anak ng tatay niya? Of course not. Of course, tayo didisiplinahin ng Panginoon. Kasi anak tayo nasa Hebrews yun . Of course, didisiplinahin niya tayo kung minsan masakit. Pero hindi po ibig sabihin na wala yung pagkatatay niya sa atin. Hindi pwedeng mawala yun. Kahit sino dito, si Babong Bertie ba? Si Uncle Albert? Kahit ba nakikita niyang mayroong ginagawang lumisan, hindi niya, yung sa kinakahiya niya, si Sister Kaputol,
Pero hindi ko maaalis yung pagkatatay ko. Akir-akir, mahal pa rin niya sa kapito. Ay na, kung minsan nagsasayaw-sayaw ko siya. Oo, mamang sulbutero. Kinakahiya siya niya kay Albert, pero hindi po ibig sabihin, hindi niya nagsasariya. Mahal pa rin niya ito. Amen po ba? Amen. Sorry, kung nakikita ko yan. In John 10:28, masabi, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ito na, matapos na tayo. At kailanman, hindi sila mapapahamak. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. I give them eternal life. And they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Sabi sa next verse, in 1 Peter 1:18-19, nalalaman ba ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay? Tinubos lang tayo. Na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi lang isang bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Hindi tayo niligtas ng anumang bagay na nasisira po. Hindi tayo naligtas dahil doon. Next verse. Kundi tayo iniligtas ng mahalagang dugo ni Kristo. Ito yung sinasabi ko kanina pa. From the most precious blood of Christ, along without blemish or defect. Gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. It says here, we were redeemed by the most precious blood of Christ. Along without blemish or defect. Di ba matagal na natin alam ito in the Old Testament? They read it once a year. Tinatalakay natin sa Bible study na si Brother Lucky ang tumalakay na pumapatay sila ng kaping na walang kapintasan at iwiwisik sa mukha nila yung dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero sinabi po ng Hebrews, ito po ay hindi gaanong effective. But Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Siya po ang bagong tupang walang kapintasan, na hindi po niya ginawa ito once a year, but He did it only once. Minsan lamang na ginawa. So ito po ang ating manunubos. The word redeem, ang salitang tinubos, refers to a purchase being made. Meaning to say, binili po tayo ng may halaga. We were bought at a price. Libre lang sa atin, pero sino po ang nagbayad at ano ang pinambayad? Binili tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo from His most precious blood. Romans 5:1, last verse. Therefore, since we have been justified through faith, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Napawalang sala dahil lamang sa pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napawalang sala o inaring ganap. Pinapaging banal lamang. Hindi tayo naging banal. Pinapaging banal ni Kristo. Pinatotohanan. Pinabubuti lamang po. We were made righteous in the eyes of God. The acts by which God moves a willing person from the state of sin. In short, akwitan na po tayo. Hindi na pwedeng kapag akwit na sa isang korte, hindi na pwedeng i-revive yung kaso kasi na-akwit ka na. Amen po ba? To justify is to declare righteous. All those who receive Jesus as Savior are declared righteous by God. Kung hindi man righteous sa mata ng tao, kundi matuwid sa mata ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng tinubos. Dahil hindi mo na kayang bayaran, may tumubos para sa iyo. Be at peace, kasama po yan sa kalayaang tinanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo. In Ephesians 1:13-14, meron pa pala, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo'y sumampalataya sa Kanya, ito po, you were sealed. Tinatakan kayo ng pinangakong Espiritu Santo na sabi rito, you also were included in Christ when you heard the message of truth,
the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal. Sinelyohan na. Kapag pa sinelyohan na, magbubuksan pa. Hindi po nakasil na the promised Holy Spirit. Ano yung nag-seal sa atin? Yung incorruptible seal na tinatawag. When you receive Jesus as your Lord and Savior, yung nagselyo sa iyong kaligtasan, yung unperishable seed, yung butong hindi nasisira na pumasok sa puso mo, na gagawa ng mabuti sa buhay mo, at ang butong yon ay mananahan sa puso mo forever and ever. Amen. Hindi ka niya iiwanan. Siya po ang Espiritu ng Diyos, katibayan ng ating mana, hanggang sa ikatutubos ng pag-aali, katibayan na nakamit na natin ng lubos, ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin sa ikapupuri ng kanyang kalulatihan. Sealed with the Spirit, who was promised to us as a deposit to guarantee the heavenly inheritance. Okay. Last verse. Dito po sa ating narinig, it is a gift of God. Pero kahit may gift dito, kapag hindi mo tinanggap ito, matatanggap mo pa rin na. Di ba? Nandiyan yung gift eh. Nandiyan sa harap mo yung gift eh. Nandiyan si Jesus. Si Jesus mismo yung gift. Ang sabi dito, to all who did receive Jesus, to those who believe in Jesus' name, nandiyan yung gift. Matatanggap mo ba kahit hindi mo tinanggap? Inuulit ko. Kailangan mo munang tanggapin. Amen po ba? Dahil po ba tinanggap na natin ito? Of course, tinanggap na natin. Baka meron pang hindi. Kasi yung gift to, hindi mo matatanggap hanggat hindi mo tinanggap. Inuulit-ulit ko. Ang sabi dito, to those who believe in His name, to those who receive this gift. Anong sabi dito? God gave them the right to become the children of God. Have you received the gift of salvation? Kung hindi pa po, hindi natin alam, baka this is your last chance. Hindi po natin alam kung ang tao, hindi natin alam kung kailan sila mamamatay. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi natin alam, baka bukas lang darating na. And not unless you receive this gift, hindi ka aakayin ni Kristo. Hindi makakapunta sa iyong gift na tinatawag. Pinag-usapan natin mag-vote kanina. That is why you have to receive the gift. That is why you have to receive Jesus. Today, not tomorrow. Baka wala nang bukas. God is challenging you right now. Wala pong mawawala sa atin. Lalakasan lang natin ang ating loob ngayong araw na ito. Hindi po aksidenteng narinig natin ang mensahe nito. At hindi rin aksidenteng narinig ito kayo ngayon. Can we close our eyes? Iba ako. Habang ang lahat ko ay nakayuko at nakapikit. Kung sino man po rito, sa isip niya, hindi pa niya tinanggap yung gift na ito sa kanyang buhay. Inahamon po kayo ng Diyos ngayon. Inahamon kasi mahal ka ng Diyos. Inahamon kasi ayaw niyang maiwan ka dito. Ayaw niyang ikaw ay maparusahan pa. Gusto ka niyang tumusin na yung araw nito sa iyong pagkakasala. Gusto niyang i-offer sa iyo ang kanyang sarili bilang iyong Lord and Savior. Kung sino man po dito, sa bulwagan ito, o sa mga nanonood sa social media, na kayo'y kinakausap ng Diyos, na kayo'y pagod na sa takot,
baka ma-impyerno. This is your chance. Sino po dito gusto tumanggap ng kaligtasan? Can you please raise your right hand? Kahit na itaas mo lang yung kamay mo, nakikita ng Diyos yan. Walang ibang nakakakita. While everyone here, nakapikit po at nakayuko. Can you raise your right hand? Nakikita ka ng Diyos. God is good. God loves you. God loves you. Nakikita ko po. Ako po nakikita ko. Yung iba hindi. Pwede ba yung nagtaas ng kamay, dumakit po rito at ipapanalangin ko po kayo. Lapit lang po kayo dito, nakikita ko kayo. Sige po. Yes, sister. Huwag po natin ikaya ito. This is salvation. This is the gift we have received. Sige po, tayo po tayo dito. Sige po, tayo po natin. I will pray for you. Wala po kayong gagawin. I will pray for you. Thank you, sister. Thank you. Wala na po ba? Baka meron pa pong gusto tumanggap ng gift. Wala pong ang dali-dali po, easy. Just receive Jesus today. Meron pa po ba? Bibilang po ako ng 10. Meron pa po ba? Sige po. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you. Ilaw. Okay. Tayo po'y mananalangin. Susunod po kayo sa aking panalangin. Kayo po na tumanggap ng kaligtasan ngayong umaga nito. Repeat after me. Panginoong Jesus, salamat sa araw na ito. Ako po ay naliwanagan po sa inyong salita. Naliwanagan ako pala ay mahal po ninyo. Salamat po sa kahabagan po ninyo. Salamat sa biyaya na hindi man karapat-dapat ako po ay itinuring mo parang tunay na anak. Ngayong araw nito, Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat ng mga pagkakasalang aking ginawa, sinasadya man o hindi, patawarin mo po ako. Ngayong araw na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ikaw na pong uupo sa driver's seat, Panginoon, at pagharian mo ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso, Lord, at ikaw po ang magmaniobra sa akin. Kung ano man po yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, Lord, gawin mo po ito para sa akin. Salamat po. Maraming salamat. Lord, hindi ko po makakalimutan ang araw nito na pinagpahayagan mo po ako ng inyong dakilang pag-ibig. Salamat po. Panginoon, salamat po sa mga kapatid ko na nandito, nagsuko ng buhay sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain. Physical man o spiritual, emotional, Lord, pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pamilya, Lord. Hayaan mo na maging ilaw po sila sa mundong punong-puno ng kadiliman. I-mold mo po sila, gawin mo po ang lahat para sa kanilang pagbabago. Salamat sa kaligtasan nata mo nila, O Diyos. Salamat sa iyong salita. Lord, again, to you all the glory, to you all the praise and the thanks. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and everyone will say, Amen. Palapakan po natin ang pag-ibig.
yung mukha niyo. Good morning po ulit. Nilalamnam natin mabuting-mabuti yung mga salitang na-receive natin today. Actually po, habang pina-flash yung mga verses, nag-uusap kami ni Mami kasi natutukoy namin kung ano yung susunod na verse. Natutukoy namin. So, sabi ko nga, siguro it's a way of the Holy Spirit na napalaki niya ako ng ganon. Kasi alam ko yung mga susunod na verse. Tapos dahil closing ako, naghahanap ako ng verse na pwede kong i-share. Para masuportahan natin yung preaching today. Sabi ko yung usapan namin ito nung discipleship na you will know them by their fruits. Flash ni Pastor. Bigla siya bigla. Sabi ko hindi. Kailangan it is something na more practical para maintindihan natin lahat. Ang sabi ko niya kanina, sabi ni Pastor is yung mga totoong tumanggap kay Jesus Christ ay nagkakaroon ng totoong repentance. It is the heart of repentance. Nung po kami nasa discipleship, nabanggit po ni Pastor na ang kanyang favorite Bible character ay si David. Ako din po, si David din. Because David is a man after God's own heart. Sabi nga ni Pastor Noy, alam niya yung tibok ng puso niya. But the question is, despite being chosen, despite being anointed, nag-commit po si David ng dalawa sa pinaka-seryosong kasalanan. His adultery led to murder. Para po mapagtakpan niya yung kanyang unang kasalanan ng pangangalan niya, ay napatay niya yung asawa ni Bathsheba. Bakit ganon? Bakit nagkamali si David? Tao siya. Tao po siya. Pero what is important is, when David came to the Lord and he prayed, ang sabi niya sa Psalms 51:10, Create in me a clean heart, O God, and renew thy spirit, a steadfast spirit within me. Yung pong prayer ni David na yon is a prayer of repentance. Alam niyang siya'y nagkamali. At dahil mahal niya ang Diyos, nagkaroon siya ng pusong may guilt pag siya'y nagkakamali. Tayo po mga Kristiyano, marami po tayong mga nagagawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Lalo na po sa panahon ngayon, maraming mga bagay ang kinoconsider ng maraming tao na tama. Dahil yun yung panahon ngayon. Pero bilang mga Kristiyano, meron tayong puso na may guilt dahil alam natin may mali tayong ginagawa. Dahil alam natin na may Jesus Christ tayong nasasaktan sa mga hearts natin. Diba? Hindi yan napupuno ng ating own desire. Yung desire of the flesh, yung desire ng ating pagiging tao dito sa mundo. But when your desire becomes what God desires, or what Jesus desires, mapapalitan yung laman ng iyong heart. Katulad ni David, mapupuno yan na mapapalitan niya ng pusong may repentance. Alam niyo po yung line na yun, yung Psalm 51, then is a very simple line. Pero yung maganda doon is create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within. Pusong matatag, hindi
naliligaw, hindi naaapektuhan. Kasi alam niya kung saan siya nagbubuga. So maging paalaala po sa ating lahat to. And when we have Jesus in our hearts, we will have discernment po kung ano yung tama natin. So bago po tayo mag-iwalay sa umagang ito, tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. The preaching today is not just like the usual preaching, Panginoon, na aming naririnig ko, God, wherein you teach us to obey, you teach us to trust, you teach us, oh Lord, that faith is very important. Today, Panginoon, binigyan mo po kami ng paalala, Panginoon, ng pinaka-importanting bagay, Panginoon, and that is your love. Lord, marami po sa amin ang hindi nakakaintindi, Panginoon, or maaaring naguguluhan, O God, kung ano ba talaga yung pag-ibig, Panginoon, yung grace na nagmumula sa inyo, Panginoon. But I know, God, na marami po kayong nag-touch na hearts this morning, O God. At yung mga salita, Panginoon, na inyong ipinadaan kay Pastor Dan, Panginoon, was heard not just by our ears, Panginoon, but by our hearts, O God. Kami po ay nananalangin, Panginoon, ng mga salitang ito, Panginoon, ay magsilbing susi, Panginoon, para pumubuksan ng aming mga puso, Panginoon. Naway magsilbi po silang paalala, O God, sa aming katayuan, Panginoon, bilang mga Kristiyano sa mundo, Panginoon, that we were renewed, Panginoon, we were changed by your love, O God, and not by what other people tell us to do, O God. Lord, turuan niyo po kami sumunod sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mga pusong handang sumunod, Panginoon. Hindi po para kami ay maging mabuti sa paningin ng iba, Panginoon. Pero dahil ito po ang itinuturo niyong gawin namin, O God. Teach us, O God, give us the heart that follows you, Panginoon. Hindi po dahil naririnig namin itong itinuturo sa amin, Panginoon, pero dahil alam namin mahal mo kami, O God. We want to give it back to you, O God. Bigyan niyo po kami ng pusong marunong sumunod, Panginoon, kung ano man po ang kalooban niyo sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, as we separate this morning, O God, sa aming pag-uwi, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, and we claim, Panginoon, in your mighty Jesus' name, O God, that this week will be full of your glory, O God. Na ikaw lang po ang makikita sa bawat isa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa bawat hamon po ng buhay, sa bawat araw na pagdadaanan namin, sa linggong daraan, Panginoon, naway ikaw ang maging aming bibig, Panginoon, kapag kailangan namin magsalita. Bigyan mo po kami ng mga tengang handang makinig, Panginoon, kung ano man po ang sinasabi ng aming kausap, O God. And when we get a chance, O God, to show people who you are, O God, tulungan niyo po kami, Panginoon, nawain kami hindi magkakali, O God. Lord, I pray that you provide for each and everyone in this church, Panginoon. Ikaw ang bahalang magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan sa mga darating na araw, Panginoon. Solusyon sa mga bawat problema, Panginoon, na aming haharapin, O God. And we pray, Panginoon, na sa pagbalik namin next week, O God, we will bring stories and testimonies about your glory, O God. Lord, ikaw po ang bahalang protekta sa amin, sa aming pag-uwi, Panginoon. And Lord, we pray in your mighty Jesus' name, O God, na ikaw lang po ang mag-reflect sa amin, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At maraming salamat po sa mga kaluluwa, Panginoon, na handang sumunod sa inyo, Panginoon. Mga taong lumapit na nais kang kilalanin na mas malalim, O God.
To you all the glory, O God, and all this we pray in Jesus' name. Amen. Hello! Gising na po ba tayong lahat? Amen. Okay, sa huling song natin para sa ating Panginoon, sumayaw po tayo. Bago tayo lumabas sa pintuan ay dapat masigla po tayo. Okay po ba? Okay. Okay. Asan yung mga baka? Naliwan yung sila. Wala rin gusto? Ooh.